Sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Sumusunod lang kami sa batas at sa Korte Suprema. Okay, Dexter. And then Amor? Si Sandra. Dexter. Microphone. Hi, Sen. Good morning. Yes. Sen, your thoughts, kasi may mga nagsasabi ng mga legal luminaries na yung purpose ng Duterte Black o ng Mayorya, ni Senator Marcoleta, to dismiss, burahin yung impeachment case ni BP Sara, ibasura, ay though nanalo ng 19-4-1 kagabi, lumalabas na mas nanaig yung adhikain ng Menorya dahil archive lang siya, dahil nandyan pa yung record ng impeachment. Ano pong thoughts niyo? Instead na i-dismiss na basura na talaga, parang mas nanaig pa yung gusto ng Menorya na i-table or halos kapareho lang kasi ng archive. Dahil yung archive, nandyan lang siya. Ang table hindi pareho ng archive. Liwanagin natin. Ang table parang deferral, kumbaga postponement, tsaka na. Samantalang, ang archive, talagang, parang final na yan. Kumbaga, dead files na siya. Unless may mangyari ulit, di buhayin. So, iba pa rin. Parang dismiss na rin. Kaya lang, may pagkakataon kung magbago yung Korte Suprema, which is highly unlikely to my mind, that it will be revived, if not by pulling out from the archives, but rather from a new resolution or a new effort and initiative on the part of the senators. So it's very unlikely that a unanimous Supreme Court decision will be overturned on motion for reconsideration. In the very unlikely case that it will be overturned, what's the guarantee na hindi rin mag-MR nga si BP Sara? Aantayin ba natin yan hanggang kingdom come? Kung ma-affirm yung decision, what's the guarantee na walang second MR? Meron pang nangyayari, nagkakaroon pa ng third MR. By the time all of these MRs are resolved, siguradong lampas na ng February 6. Meron pang pending na TRO, pero sa akin wala nang wait yun. Pagkat alam naman natin, immediately executory, bakit magbibigay pa ng TRO ang Supreme Court? Yun na nga daw po, it defeats the purpose of dismissing the case and pagsunod doon sa sinabi na immediately executory dahil ab initio from the start walang impeachment, pero nagkasundo ang Senado na nandyan lang yung impeachment, naka-archive lang. Mabuti nga yun. The whole process of legislation is one of compromise, of give and take. Hence, I think the correction from a dismissal outright to an archiving is correct. Yung sinong manalo-matalo, di ko maintindihan, pasensya, kasi hindi naman ganun eh. Last on my part, kapag nagkaroon na po ba ng finality yung MR sa SC, may mga move pa ba na kailangan gawin para tuluyang ma-dismiss na or mawala na sa record ng Senado yung impeachment dahil naka-archive lang siya? Kahit na mag-final yung SC. No further action is needed. Except, as we said, in the highly unlikely event that the entire Supreme Court, all 13 justices reverse themselves, in which case we will clearly take action. Ma'am, may mga nagsasabi, nakakahiya daw yung naging decision ng Senate, isinuko daw pagiging independent at parang kinunsinti ang allegation ng corruption o katiwalian laban kay BP Sara. Sa palagay ko, wala kaming kinukonsinti, sumusunod lang tayo sa batas at yun nga, patuloy pa rin yung iba't ibang kaso kung saan sigurado akong mabubunyag ang kailangan mabunyag, mapepresenta ang ebidensya na nararapat at malalaman natin sa hunot dulo ang katotohanan ng mga pangyayari. Okay, Sandra.
Sandra po, GMA7. Ma'am, do you agree that the impeachment is as good as dead? Dahil nga po daw, para naman mailabas mo siya sa archive, kailangan din ng pagbutuhan at syempre yung numero na naman ay baka kapareho din kung paano kayo bumoto kagabi. Yes, it's dead, but it's not really buried. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive, but sabi nga ni Justice Ascuna, pwede naman hugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Sumusunod lang kami sa batas at sa Korte Suprema. Kaya nga tinatawag na Supreme Court yan. Alam nga naman na Super Supreme Court pa kami, katulad ni sabi ni SP, o Supremer Court pa kami, o may Supremest pa. Wala namang ganun eh. Talagang Supreme Court.